nakaraang araw, tinupok ng sunog ang isang bahay sa Quezon City. Naabo ang lahat, pero ang batang maliit na naiwan sa loob ng bahay ay himalang buhay. Usap-usapan ngayon kung paano nakaligtas ang batang yan mula sa sunog. Ang sabi ng mga magulang mismo ay mayroong kababalaghan na sangkot sa pangyayari. Totoo nga kaya na nakaligtas ang bata dahil sa kalarong di nakikita? Naiwan sa loob ng nasusunog na bahay ang 4 na taong gulang na si Precious Tabuena. Sinubukang isalba ng mga kaanak ang bata, pero dahil sa nakakandadong pinto at sa lakas ng apoy, hindi na siya nailabas pa. Nakala ng pamilya na kasamang naabo ang bata. Laking gulat nila nang makitang buhay ang bata sa sulok ng nasunog na kwarto. Thank you po, angel ko, tsaka laro ko. Hanggang ngayon, usap-usapan at palaisipan kung paano nga ba nakaligtas ang 4 years old na si Precious Tabuena sa malaking sunog na tumupok sa tinitirhang compound. May kausap na akong punerarya kung sakasakali eh. Nagpa-reserve na ako isang casket. Kaya lang nangyari. Yun nga, buhay siya. Yun. Imposible. Matutulis yung ng bite wire. Kaya imposible rin makadaan siya dun. Nung nandun na kami sa labor, tinignan kagad siya ng mga doktor doon, clear yung baga ng bata, wala siya na langhap na usok. Mahirap paniwalaan na nakaligtas yung bata. Himala o kababalaghan? Sa edad niyang 4 na taong gulang, kakaiba ang mga ikinikilos ni Precious. Sasalita talaga mag-isa, may kalaro. Kaya siya lang nakakakita. Sa gabi naman yan, pag iniiwan din dyan sa loob, nakikipagkwentuhan siya. Lagi na lang namin naririnig, oo, walang kwenta yung mama ko, lagi na lang ako iniiwan yan. Nagawa mo yan? Ha? Bigla na lang tumatawa. Bigla na lang hahagik-gik dyan, akala mo kinikiliti. Doon! May itinuturo Tingnan mo. at tumitirik ang mga mata. May mga kalaro daw si Precious na hindi natin nakikita. May special friends siya. At ang mga ito raw ang nagligtas sa kanya. Saan mo sila nakita, nakilala? Doon. Taguan nila. Dalawa sila ni Mancha. Mikot-mikot kami. Maliit lang sila. Ako malaki. Matagal mo na silang kaibigan? Apo. Kwento mo naman sa amin, anong nangyari? Natunog yung bahay namin. Mabilis kumalat ang apoy sa kadikit na bahay. Ang kwento niya po sa amin talaga, may mga kalaro siya nung iniwan siya nung kapatid ko. Di naglaro naman siya nung kandila. Nag-happy birthday to you sila. Matcha daw yung pangalan eh. Tapos, nung nagsimula yung apoy, yun na, tumili siya. Nung lumakas na apoy, hindi na namin siya nakita. Sabi niya, wala na, patay na. Pagsapit ng hating gabi, 4 na oras matapos maapula ang apoy sa buong compound, ay bigla na lang sumulpot si Precious sa bahaging ito. May 2 maliit na bata daw ang nagtago sa kanya doon, sa ilalim ng water tank. Kaya hindi siya nasunog. Kung sino ang 2 batang ito, siya lang ang nakakalam. Ano ba sila, parang tao din? Apo. Sige nga, ano kulay nila? Or white. Angel po. Ba nakikita mo pa sila? Apo. Sa kalagitnaan ng interview, bigla na lang natahimik si Precious at may itinuro. Nakatingin ba sila sa'yo ngayon? Kanina. Anong sabi nila sa'yo? Sabi nila, aakyat din ako doon eh. Saan? Punta daw ako langit. Meron ka pa ba bang ibang kalaro? Ang dami. Sabi niya, 5 bata, tapos may isa pa daw silang matandang kasama, binuhat siya.
para maitago siya sa safe na lugar. Papasalamat dun sa mga kaibigan yung hindi namin nakikita. Pasalamatan namin dahil sa pagligtas nila sa apo ko. Hanggang ngayon, usap-usapan at palaisipan kung paano nga ba nakaligtas ang 4 years old na si Precious Tabuena sa malaking sunog na tumupok sa tinitirhang compound. Nagdala kami ng paranormal expert sa compound ng pamilya Flores. Dumating yung kapring, siya mismong nagligtas. Do yung duwende at saka itong multo na lalaki, nagkaroon rin sila ng role para hikayatin ang nasabing kapre para tulungan ito. Sila yung nagligtas sa'yo. Lolo. Ang itinutukoy daw ni Precious na lolo at kapre ay iisa. Itinakda raw si Precious na maging isang albularyo, kaya ito may proteksyon. Sinasabihan ako nung kapring lalaki na pagtanda nito, mga edad 20 sa pataas, magiging albularya yan. At palagay ko, nakikita rin yun ng mga maliliit na nilalang na ganun nga ang naging past life ng babae ito, ng bata. Kaya nila hinihimok. Kaya meron siyang protektor. Ayon sa mga psychologists, normal daw sa mga bata naman tulad sa edad ni Precious ang may imaginary friend o kaibigang hindi nakikita. Kumonsulta rin kami sa psychiatrist at parapsychologist na si Dr. Randy Deliosa. Bilang psychiatrist at psychologist, scientific perspective, isipin ko talagang kababalaghan yun. Paano makakasurvive? Think talagang may supernatural. May mga bagay na hindi natin ma-explain. Bilang parapsychologist, naniniwala si Dr. Deliosa na konektado rin sa nakaraang buhay ni Precious ang nangyayari sa buhay niya ngayon. Posible bang connected pa siya sa past and nako-connect sila spiritually? Bukas din daw ang third eye ni Precious at nangangailangan siya ng gabay ng buo niyang pamilya. Posibleng hindi mag-adjust yung bata sa reality. And doon na magkakaroon ng problems emotionally, psychologically, dahil magme-merge yung ibang world at saka yung real world. Cause self-harm or harm to others. Take note of yung strange behaviors. Pangalawa, siguro dapat ipa-consult sa isang child psychiatrist or child psychologist. Maaaring naging proteksyon ni Precious ang mga sinasabi niyang kalaro sa hindi maipaliwanag na pagkakaligtas niya sa trahedyang nangyari. Pero ayon sa eksperto, maaaring magdala rin ng kapahamakan ang pinaniniwalaan nilang tagapagbantay ng bata. Mahirap masunugan ang bahay, pero ang pinakamahalaga ay maisalba ang buhay at ligtas si Precious. At para kahit papaano makatulong sa kanilang pagbangon. Bukod sa iba pang pangangailangan, isang panimulang negosyo rin ang ipinaabot na tulong ng ating mga kaibigan. Ipinagkakalob po namin sa inyo ang aming Palamig Business Package at Vento Business Package para po sa inyong pagsisimulang muli. At para sa mga nais pang magpaabot ng tulong, naka-flash ngayon sa screen ang mga numerong maaaring tawagan.